The court had granted Kalubid's petition for writ of habeas corpus, saying his arrest and detention were a case of mistaken identity. Kalubid was arrested in Olongapo City last December on an arrest warrant for a person with the same name who was wanted for serious crimes. Kalubid and his family showed documents to prove he was a different person, but the police arrested him anyway, and he ended up jailed for 6 months. Kwentuhan nyo kami, ano bang nangyari? Tinanong nila ko kung ako raw si Prudencio. Ngayon sabi ko, opo. Kaya kami pumunta rito sapagkat mayroon kang warrant of arrest. Hindi na ako tumutok. Sumang-ayon na lang ako para hindi ako masaktan. Hindi pa po nila pinakita sa akin si tatay. Iyak po ako noon, nagmamakaawa po ako sa mga kapulisan na gusto kong makita si tatay na kung stay po siya doon. Sabi po sa akin ng pulis, hindi daw po pwedeng makita si tatay. Pansin ko na sinusulat nila, tinatyping nila Yung mga statements nyo po. Sabi ko, sir, may kulang yan kasi ako Prudencio Sibo Kalubid Jr. Opo. Hindi bali yun, sabi ganyan. Hindi naman ako tumutol. Annalyn, tatay, question po. May pagkakahawig po ba si tatay Pruding doon sa inaakusahang siyang tao? Iniisip ko talaga sa sarili, kinakausap ko yung aking sarili. Kung bakit, wala naman akong ginawang masama, ako ang naglaro sa sapitan. Talagang sadyang kawawa ang buhay ko sa kulungan. Masakit pa rin ang aking kalooban. Kung wala sila, hindi ko malaman kung ano magiging kalagayan ko sa pitan. May sama ba kayo ng loob sa nangyari sa inyo? Sama ng loob ko kung bakit nila kinuha si tatay. Wala naman pong kasalanan. Bakit nila kinuha? Magandang hapon po. Knock-knock. Hi. Hello po. Oh, wow, ang daming camera. Pakita mo. Saan kayo galing? Ang dami nyo. Hi, Tatay Prudencio. Hello po. Hi, you are Annalyn? Yes po. Hi, hello. Nice to meet you. Tatay, hello po. Magandang hapon po. Hi, Nanay. Si Aiko Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Itong episode po natin ngayong araw na ito ay medyo mabigat sa damdamin, lalong-lalo na dahil hindi kagandahan po ang nangyari sa isang tatay po na 81 years old, mistaken identity, nakulong for 6 months, and ngayon makakausap po natin siya. As I've always said nga, alam niyo naman po, nung nabasa ko po na siya po ay taga Zambales, Olongapo, na pangalawang tahanan ko na po itong probinsyang ito dahil kay Congressman Jay Comun, napukaw yung damdamin ko sa kwento nila. Kaya alamin po natin ang kwento po ni Tatay Pruding. I'm Javi. Tatay, nung nabasa ko po yung article about you sa nangyari po sa inyo, sobrang napukaw yung damdamin ko. And alam nyo naman po na malapit po ang puso ko sa mga taga-Zambales, Olongapo. Alam nyo naman kung bakit po, dahil si Congressman Jay Conghun ay partner ko po. So nung nabasa ko po, inalam ko po yung storya nyo. Annalyn, gusto ko lang ikaw hangaan din ha, kasi talagang pinaglaban mo si tatay. Kwentuhan nyo kami, ano bang nangyari sa mga hindi nakakaalam? Yes po. Noong December 7 po, 2024, mga CIDG at PNP po, umakyat po sa aming bahay sa Gordon Heights, Olongapo City, na may dala pong warrant. Na yung warrant po yun ay, doon po yun nakawarrant sa Prudencio Kalubid at hindi po yun sa aking tatay na si Prudencio Sibo Kalubid Jr. Junior. Opo. At sa warrant po ay perang po yun na sa totong Prudencio Kalubid may patong po ang 7.8 million po. Kaya po si tatay bounty. ay may bounty po. Kaya po si tatay ang kinuha nila. Yun po. And Annalyn, nung time na may warrant para sa tatay mo, ano yung naging reaction nyo? Did you even ask tatay na, tatay, baka naman may natatago kang nagawa o ano? Did you even doubt na nagawa ni tatay yun? Ginanong ko po siya noon, pero sabi sa akin ni tatay na wala akong alam dyan. Kasi biniyay na po siya pa Camp Crame, tinawagan ko po yung pulis kung saan ko dadalhin si tatay. So wala po silang inano sa akin na bukas daw malalaman ko saan daw dadalhin si tatay. So from December
po? 8, opo. Tapos December 8, nung ko na pinuntahan si tatay na nasa Camp Crame kasi kausap ko isang pulis. Pagdating ko po ng Camp Crame ng 2 p.m. ng hapon, hinanap ko po si tatay doon. Hindi pa po nila pinakita sa akin si tatay. Bakit hindi nila pinakita agad si tatay? Umiiyak po ako noon, nagmamakaawa po ako sa mga kapulisan na gusto kong makita si tatay na kung safe po siya doon. So sabi po sa akin ng pulis, hindi daw po pwedeng makita si tatay. Tapos sabi ko, sir, gusto ko pong makita si tatay kahit dyan lang po, sabi ko. Kasi gusto kong makita safe siya kasi matanda na po yung tatay Correct. ko, sabi At ko. that time, si tatay was 80 years old. 81 na po siya. 81 na Yes siya. po. Oo Tapos nga. nagmamakawa po sa Camp Crame, no? Mhm. Hindi talaga sa akin pinakita si tatay. Tapos sabi ko, wala naman po kasalanan yung tatay ko. Sabi ko, Mhm. ako po yung magpapatunay kami ng pamilya ko. Sabi sa akin doon, bakit nung bata ka pa? Sabi sa akin ng Mhm. pulis doon. Sabi ko, hindi po magagawa ng magulang. Pinagtatanggol ko po siya dun sa loob ng Camp Yes. Crame. Yun po, tapos sabi niya, bumalik ka na lang ng Martes kasi yun yung dalaw ng ni Mhm. tatay. Pagdating ko po ng 1 linggo, bago po sa akin pinakita si tatay. Tatay, Prudencio, ano pong naramdaman nyo nung unang gabi na nakulong po kayo? Malungkot po. At siyempre ma'am, may hiwalay ako sa mga anak ko, lalo na sa mga mahal ko ng mga sa buhay, ganun. Mga kabataan pa yung mga aking mga apo. Kasi mahal na mahal ko sila at sila din ay talagang ang tawag nila sa akin din ma'am, tatay. Ilan po ba tatay ang anak nyo po? Siyam po sila. Ang isa ay pumanaw na po. Nagulat po ba kayo tatay na bigla na lang kayo ay inaakusahan na may kaso na ganun po? Nung una po na nasa Longga po ako, habang ako yung nagpapahinga sa gilid ng aming bahay, hapon na po yan ma'am, talagang nagpapahinga ako. Bigla sila pumasok sa aming bakuran at may dala silang papel na Warrant po. pinakita nga sa akin na tinanong nila ko kung ako raw si Prudencio. Ngayon sabi ko, opo, kaya kami pumunta rito sapagkat mayroon kang warrant of arrest. Hindi na ako gano'n nakipag-aryo sa kanila sapagkat nasa batas sila eh. Ngayon, sabi ko, paano yan, sir? Ako may karamdaman, nagpapahinga nga ako dito sa likod namin ng bahay. Dadalhin niyo pa ako, sabi nga. Oo, sapagkat mayroon kang warrant of arrest. Hindi na ako tumutok. Sumang-ayon na lang ako para hindi ako masaktan na para payapa ba. Nung ako sumama sa kanila, mayroon silang service nga. Sa service po tatay, kamusta naman po yung ambience dun sa loob? Tinrato naman kayo maayos po? Maayos naman po. Sinama nila ako sa opisina. Opo, for questioning po. Opo yung sa CIDG. Doon ako nilang in-interview. Habang nila ako in-interview na sila katabi ko nga, pansin ko na sinusulat nila, tinatyping nila na Yung mga statements nyo po. sabi ko, sir, may kulang yan kasi ako Prudencio Sibo Calubig Jr. Opo. Hindi bali yun, sabi ganun. Hindi naman ako tumutol. Siyempre, sinabi ko naman yung totoo ng pangalan ko. Hindi makalipas na mga oras, kasi gabi na yung tuloy-tuloy na kami papunta Maynila tapos dinala na sa Crame. Annalyn tatay, question po. May pagkakahawig po ba si tatay Pruding doon sa inaakusahang siyang tao? Malayo po, ma'am. Napakalayo po. Oo, from their line, doon ka ba nabuhayan, Annalyn, na ipaglaban tong kasong ito? Yes po, ma'am. Napaka 100% po. Kailangan ko pagtanggol ang aking tatay kasi wala po siyang criminal sa loob ng 81 years old. Kaya Correct. alam ko po na tatay ko ay nasa tama. Ano ang buhay niyo sa Olonga po? Nung unang inakusahan kayo, syempre kukuha kayong abogado. Sino naging abogado? Sino mga taong tumulong sa inyo? Una po, ang tumulong sa amin ngayon po para makalaya sila tatay. NUPL lawyers and karapatan po. Sila po ang tumulong para makalaya po si tatay. Nanghingi po ako sa kanila ng tulong, ma'am. Tinulungan po ako. Inabot si tatay ng Pasko doon, di Yes ba? po, ma'am. Unang Pasko na wala kasama ang pamilya mo, tatay. Gaano kahirap po yun? Talaga labis ako. Lungkot. Dati-rati naman ay kasama ko sila sa mga okasyon, nabuo ang pamilya. Talagang ako'y talagang nalulungkot na nahiwalay ako sa aking pamilya. Kamusta po ang buhay sa loob po ng kulungan, tatay? Maayos naman ba ang pakikisama? May naging kaibigan naman po ba kayo doon? Abay, opo.
Kasi nung nasa Sacrame na po ako, yung mga official doon talaga kasama yung isang babae na di ko lang matandaan ang pangalan, pero kapitan siya at iba rin na mga opisyalis sa Krami. Talagang sadyang hindi ako pinabayaan. Ngayon, pinagsabihan sila ng mga inmate ko roon na alagaan ako na anong kailangan ng tatay, sabi nga tulungan sila gano'n. Saka yung sa totoo lang ma'am, yung mga opisyalis doon talaga binibilhan nila ako ng gatas saka yung pita na cracker. Talagang totoo po yun. Sa Manila City Jail po ito, tatay, no? Hindi sa Krami. Sa Krami po. 3 months po siya sa Krame. 3 months sa Krami. 3 months din po siya sa BGMP, Manila. Sa Manila, Annalyn, saan siya kulungan? Saan selda siya Ano naman nakalagay? po siya sa clinic po. Okay. Kasi di ba Oo. he's 81 years Yes, old. ma'am. Kailangan i-consider yung edad niya. So doon naman, tatay, hindi mo naman naranasan ng harassment or wala naman ng api po sa inyo. Wala naman po kasi may mga inmate ko roon ay ginagalang tawag nila sa akin tatay. Tsaka kung anong pagkain din nila, sinisishare ko. Kung ano ang mayroon ko, sishare mo sa siyempre. Sabi nila sa English, you give, not to get. Kaya yung share ko lang yan talaga. Kaya talagang, kumbaga, pinakita nila yung pagmamahal nila sa kapwa kagaya ko. Annalyn, anong plano nyo after this? Siyempre, 6 na buwan ng buhay ni Tatay Priding ang nawala sa inyo at sa pamilya ninyo. Anong plano nyong gawin after? Sa ngayon po, pag-uusapan pa po ng aming pamilya at ng aming mga lawyer po. Nanay, na-miss niyo po ba si Tatay? Sobra po, no? Kasi Pasko, bagong taon, Valentine's, hindi nyo siya kasama. So ngayon, babawi po kayo ng quality time po, no? Baka naman masundan po si Annalyn. Hindi naman po, nanay, no? Biro lang po. Tatay, di ba ang kasabihan po, kapag ikaw po ay nakulong at lumaya, sabi nila, bagong buhay. Ano po ang natutunan nyo sa loob? Kahit naman wala naman kayong ginawang sala po. Pero ano po yung mga learnings nyo nung nandun po kayo sa loob? Yung nasa loob talaga ako, naranasan ko talaga. Labis ng kalungkutan, talagang iniisip ko talaga sa sarili. Kinakausap ko yung aking sarili. Kung bakit, wala naman akong ginawa. Masama ako ang nagdurusa sa pihitan. Yun ang lagi ko na sa isip ko. Sana'y makalaya ako ng maaga. Kung wala isa kong anak na si Annalyn, talaga po mananatili ako sa kulungan. Sapagkat yung iba kong mga kasama roon, talaga nagkakasakit sila na walang dumadalaw, walang upo. Kulang sa mga siyempre walang dumadalaw, walang gamot. Talaga masakit ang aking kalooban yung nakikita ko sila na ganyan. Mapalad naman ako dahil mayroon akong yung mga anak ko na nagsishare sila para dumalaw sa akin at may mga bit-bit na pagkain ko sa loob ng kulungan. Kaya kung ilang ng mga anak ko na tutulungan, lakas nila na dito sa labas kung sino-sino ang kanilang dinalapitan. Talagang sadyang kawawa ang buhay ko sa kulungan. Kapag kailang ma'am, so totoo lang dahil may edad na ako, talagang kumbaga kapos. Buti nila mayroon akong pagkain na nabit-bit ng nila Annalyn para sa akin. Kaya malaking bagay po yan. Kapasalamat. Masakit pa rin ang aking kalooban. Kung wala sila, hindi ko malaman kung ano magiging kalagayan ko sa pigitan. Tatay Priding, ano pong gusto niyo sabihin sa anak niyo si Annalyn? Sadyang man talagang hindi ko inaasahan pero papasalamat ako ng tulo na si Annalyn nagtyaga, nagsikap na upang mabisita ako. Talagang namating na yung aking kalagayan. Kahit na siya ay babae, malakas ang kaniyang kalooban. Siyempre bilang isang anak sa magulang, talagang sadyang hindi talagang matitiis kaniyang magulang. Talaga ako'y labis nagpapasalamat sa kanya ng todo sapagkat isa siyang anak na nagsikap, naghirap upang ako'y lakarin yung aking makalayam lang. Kahit na ilang buwan din ako nagtiis, sadyang nasa diwa ko sa puso ko na
talaga mayroon akong isang anak na babae na malakas ang kalooban. Tatay, nung nasa loob po kayo, syempre yun yung panahon na nagiging mas malapit po tayo sa Panginoon, hindi po ba? Opo. Ano po yung dasal na hindi nyo makalimut-kalimutan na dinadasal nyo lagi-lagi bago kayo makatulog po? Ako'y talagang labis na manalangin talaga. Sana, Panginoon, huwag mo ako pababayaan. Kayo lang ang tangi kong sandata ba na lumakas ang aking kalooban. Ganun. Yun ang lagi kong dinarasal sa buhay. Talaga ang Panginoon, basta ikaw ay palataya sa Kanya, hindi ka rin talaga tatalikuran. Totoo po. Nanay, ano pong mensahe nyo kay tatay na ngayon po ay talagang ito po, hindi na po siya mawawala at hindi na siya papasok muli doon. Hindi na kayo iiwan. Ano pong mensahe nyo kay tatay? Ingat na wag nang makapasok siya. Hindi masakit sa loob eh. Opo. Mga tao nakatingin eh. Nakakahiya. Wala namang kasalanan. Siguro ito po ang pagkakataon na Annalyn, nanay, tatay na may mga nangyayari sa mundo na akala natin ang mga tao huhusgahan na tayo, na makasalanan tayo. Pero ito, vindicated si tatay. At sa mata naman ng Panginoon, yun ang pinaka-importante na walang kasalanan si tatay. At ngayon ay talagang makakasama nyo na siya ng araw-araw. And Annalyn, may sama ba kayo ng loob sa nangyari sa inyo? Meron po, ma'am. Kasama po loob ng pamilya namin sa ginawa nila sa akin. Sobra po. Lalo na po na matanda na si tatay, may karamdaman. Kasi nung pinuha nila si tatay sa amin, alaga po namin yan sa gamot, sa pagkain. Kaya nung pinuha po nila si tatay, labis po kami nasaktan kasi hindi namin alam doon sa loob ng kulungan kung okay ba siya, nakakainom ba siya ng gamot, nakakain ba siya. Halos mabaliw ako, ma'am, sa loob ng 6 na buwan. Kakaisip kay tatay. Pag nakikita ko siya, sumisigaw ako sa CR. Sama ng loob ko kung bakit nila pinuha si tatay. Lagi ako sumisigaw, umiiyak, dumadapa ako, umiiyak ako. Nangahol ako sa sarili ko. Sama ng loob ko kasi wala naman pong kasalanan. Bakit nila kinuha? Sobrang sama ng loob ng pamilya namin. Lagi ako sumisigaw sa CR. Doon ko nilalabas yung sama ng loob ko. Wala akong makausap. Sabi ko sa sarili, bakit yung ginawa sa pamilya namin to? Tahimik naman yung buhay namin. Wala kaming inagrabong tao, wala kaming kaaway na kapitbahay. Bakit sa amin nangyari to? Kaya sa mga gumawa kay tatay, sobrang sama po ng loob namin. Hindi nila aling nararamdaman ng mga anak sa gumawa. Annalyn, nabanggit ni tatay kanina, meron siya mga naging kaibigan na hindi ganun kapalad na hindi niya alam kung may gamot, may nakakain na maayos. Isang araw ba pangarap mo, tatay, na madalaw sila at mabigyan sila kahit papaano nung mga hiling nila? Gusto mo ba silang dalawin? At least ikaw, nakalabas ka. May naging kaibigan ka naman po doon, di ba? Marami. Lalo na yung pinagkatiwala na si TJ. Sila nagluluto talaga doon na nagsisirte na talaga. Naalala mo po yung cell number niyo po? Number 2 po. Number 2. Pero hindi ako nakapasok doon. Sino yung mga kaibigan niyo po na naalala niyo? Si Ernesto Banal. Andun pa rin po siya. Opo, siya ang head doon sa area ba? Yan ang pinagsasabihan niya yung mga kasama ro na huwag ako pabayaan saka yung aking mga gamit ba, huwag papakialaman. Kasi mayroon doon mga kabinet, yung aking mga gamit o pasalubong ni Annalyn, doon tinatabi ng van sa kabinet na yun. Huwag siyang masiwa. Di sila nakikialam sa mga gamit ko doon. Napagalitan nila, lalo na sa pagkain ba, huwag niyo papakilamin kay tatay ng pagkain. Bumili kayo ng sarili ninyo. Kahit na kayo humingi sa kay tatay, sana unawain mo dahil ang sitwasyon yung mga anak niya nagsisir sila para alagaan o yung sa pagkain ko gano'n. Kasi kung wala kang talaga pagkain doon, talaga kawawa ka talaga, ma'am. Kasi ang pagkain talaga doon limitado. Ditakal po.
Opo, kasi limited ang budget ng gobyerno po. Opo. Naintindihan ko naman yun kasi ganun talagang ano. Dahil siyempre daming nakukulang, siyempre gagastos talaga ang gobyerno. Pero hindi sapat para pagkain ng isang tao o sa karamihan doon na ang kinakain talaga na naman doon, mama. Ay isda pero tuyo. Ano po bang paborito niyong pagkain, tatay? Simple lang pero masarap. Ano po yung masarap para sa inyo, tatay? Isda o gulay. Okay, Tatay Priding, mamaya po pagkatapos po nito, bibigyan ko kayo ng kakainin nyo lahat ng gusto nyo, bibigay ko kay Annalyn. Kumain po kayo, lumabas po kayo kung saan nyo po gusto kumain. Ako po may sagot. Kayo po kung saan nyo gusto pumunta, bibigay po kay Annalyn po. Salamat po, ma'am. Para makakain kayo at makapag-date kayo ni nanay. Kasi si nanay talagang nakikita ko sa kanya mga tingin sa inyo, tatay. Miss na miss ka niya na po. Nanay, gusto kong pasalamatan kay tatay kasi nakita ko talaga ang kabutihan ng puso nyo. Annalyn, napakapalad mo sa pagkakaroon mo ng tatay ng kagaya ni Tatay Priding kasi hindi biro yung pinagdaanan niya pero wala kang makitang galit o puot sa puso niya. Hindi mo naringgan ng kasamaan na kapintasan kasi kung ibang tao yan, baka galit na dahil sa pinagdaanan niya pero sa katauhan ni Tatay Priding, hindi niya nakuha pa rin magsabi na masama. Kaya tatay, I think God will bless you more dahil mai-inspire mo ang mas madaming tao sa story at kwento ng buhay mo. Sadyang talaga na-appreciate ko talaga yung kagaya sa inyo, ma'am, na dumadalaw kayo sa kagaya ko isang abang mahirap naman, ma'am. Pero pasalamat ako na sadyang ang Panginoon natin na hindi na talaga natutulog. Opo, at saka mapalad ka dahil meron kang anak na katulad ni Annalyn na ipaglalaban ka Yun nga po, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sabi nga nila, di ba, ang buhay ay talagang hindi mo alam kung hanggang kailan ang wakas. Pero sa pagmamahal ni Annalyn at ni nanay para sa iyo, talagang ipaglalaban ka na hanggang dulo, Tatay Priding. Tatay Priding, Annalyn, nanay, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin at pinapaabot po ni Congressman Jay kung may sasabihin po ako sa inyo mamaya off-camera po. God bless you, tatay, and sana panatiliin niyo yung pagiging mabuti ng puso niyo dahil talagang yan ay talagang kabilib-bilib at kahanga-hanga. No wonder may mabuti kang anak kagaya ni Annalyn dahil napalaki niyo siyang maayos ni nanay. Ladies and gentlemen, Tatay Priding. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po.